Nag-inspeksyon naman ng Energy Department sa ilang gasolinahan sa Taguig ngayong araw. Ito'y para tiyakin kung sumusunod ang mga ito sa standard ng pagbebenta ng petrolyo. Si JM Pineda sa sentro ng balita. Madalas gamitin ni Jamie ang kanyang motorsiklo para maihatid sundo ang kanyang partner sa trabaho. Kaya mahalaga para sa kanya ang bawat sentimo ng litro ng gasolina na konsumo niya. Dapat rin anya, maganda ang kalidad ng gasolina. Para po maganda po yung takbo tsaka hindi masira yung makina. Binabayaran naman namin ng tama, dapat tama rin yung nilalagay na dami. Araw-araw namang ginagamit ni Christina ang kanyang kotse. Dito kasi nakasalalay ang kanyang trabaho, lalo pa't madalas siyang buwabiyahe ng malalayo. Tama lang daw na minomonitor ng pamahalaan ang mga kumpanya para matiyak na maayos ang kanilang produkto. For me, it's important kasi lalo na I drive almost every day. And if hindi maganda yung quality, of course, it affects our environment and of course our vehicles as well. Ngayong umaga, ininspeksyon ng Department of Energy ang ilang mga gasoline station sa Taguig kung saan dapat sumusunod ang mga ito sa Philippine National Standard ng pagbenta ng produktong petrolyo. Kasama nga sa tinignan ng ahensya ang quality at quantity ng ibinebenta nilang krudo. Dapat umano kasi sakto o pasok sa tamang bilang ang inilalabas ng kanilang dispensing pump. May mga contents rin umano ang mga petrolyo na dapat kumpleto para masabing maganda ang kalidad ng produkto. Para malaman kung pasok sa standard ang mga petrolyo, ay isa sa ilalim ng DOE ang mga nakuwang sample sa mga gasolinahan sa laboratory test. Isang linggo ang itatagal bago lumabas ang resulta nito. Regular inspection ng bureau namin is to check na compliant ang mga gas stations sa lahat na standards, tsaka hindi nadadaya yung mga consumers natin. Penalty o multa naman ang kakaharapin ng mga gasolinahan na hindi papasa o babagsak sa mga pagsusuri ng DOE. 10,000 per dispensing pump. Of course, sa unang violation, pag nasundan ho ng another dispensing pump na ganun pa rin, may violation pa rin, automatic meron na ho tayong dagdag na revocation ng kanilang compliance certificate plus endorsement sa LGU para i-revoke din ang kanilang business permit. Sabi pa ng ahensya, itinuturing na rin na basic commodity ang gasolina, kaya dapat bantayan ang kalidad nito at hindi madaya ang mga consumer dahil sila ang magbibitbit sa pasanin kung pangit ang serbisyo ng mga kumpanya. Sa ginawa ng inspeksyon, nakita ng DOE na tinupad ng mga oil companies ang pag-implementa ng utay-utay na pagtaas ng presyo ng kanilang mga produkto. Muli namang tiniyak ng DOE na patuloy silang nakikipag-usap sa mga oil companies para ipagliban muna ang pangalawang bugso ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Po, sa totoo lang, sakripisyo sa kanila yan. Kasi sinakripisyo na nila yung ilang araw na dapat pala 520 sana. So hindi sila nag-increase ng 260 kung kailan dapat sila every Tuesday kasi yan we will appeal to them. I think si Director Rino is already starting on the conversations kung ano man pwede nilang matulong pa kasi alam ko sakripisyo na yung pag-stagger. Ngayon meron pa silang binibigay ng mga discounts sa mga PUV natin. Sa kabila niyan, asahan umano ng mga Pilipinong apektado ng pagtaas ng produktong petrolyo, nagagawa ang pamahalaan ng hakbangin para mabawasan ang bigat sa bulsa na kanilang mararanasan. JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.